Yung pagpili ng sasakyan ngayon, napupunta na siya sa dalawang option. Kung ang pipiliin mo ba ay yung traditional na ICE, internal combustion engine, or yung new energy vehicle na bagong technology na labas ngayon tungkol sa mga sasakyan. Yung mga di-gasolina at di-diesel na mga makina ng sasakyan, napakatagal ng tested nating mga tao yan. May 100 taon na nating ginagamit yung mga ganyang klase ng makina. Pero yung EV, bagong labas pa lang siya sa century natin ngayon, at ayon sa kanila, ang EV daw ay mas malinis sa pollution, tapos siya na yung dahan-dahang magiging pamalit doon sa mga internal combustion na engine. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana makatulong tong video na to sa pagbili mo ng sasakyan, kung ICE vehicle ba o EV yung mas tama ayon sa sitwasyon mo. Isama na rin po natin sa comparison dito yung financial aspect ng pagkakaroon ng sasakyan, yung infrastructure at yung incentives kung alin man dito ang mapili mo, at yung daily case-to-case basis na paggamit mo sa sasakyan. Start tayo sa price and availability ng mga EVs dito sa Pilipinas. Maraming mga EVs na less than 1M ang price ngayon na available dito sa ating local market. Katulad yan ng VinFast BF3 at yung BYD Seagull. Meron din naman yung G-Tour Ice Cream, at yung iba naman yung mga nasa higher end, yung Tesla, BYD Atto 3, at yung mas mahal pa yung BYD Tang. Sa ICE cars naman, marami tayong option dyan na less than 1M or mas mahal pa, depende sa needs mo. Ngayon, ito yung consideration yan, yung financial aspect ng pagkuha ng sasakyan. Marami sa atin malamang ang kukunin dun sa financing side. Malamang utangin natin yan sa bangko. Kung mapapansin nyo, yung mga EV na sasakyan, matataas yung mga down payment nila, kadalasan mga 50,000 above yung down payment, depende sa brand. Ngayon, yung mga ICE cars naman, maraming isang nag-offer ng zero down payment. Pero sa EVs, wala pa akong na-encounter na nag-offer sila ng zero down payment para sa EV na sasakyan. Yung pangalawa naman, yung operational cost, tsaka yung maintenance. Yung mga electric vehicle, mas mura talaga yung gasto sa kanila versus sa fuel consumption ng sasakyan. Itutulad ko na lang yung sarili ko mismong sitwasyon. Yung gamit kong sasakyan ngayon, nakonsumo siya ng 6 to 9 kilometer per liter. City driving yon. Medyo malaki yung gasoline consumption ng ICE versus sa EV, na sa computation nila, gumagastos ang EV ng parang 3 piso kada 1 kilometro. So, ang laki. So, sa 9 kilometer na takbo ng EV, nasa 25 pesos to 30 pesos lang yung gastos niya. Versus sa sasakyan ngayon na ang premium ay nasa 65 to 75. Depende kung saan lugar ka magpaparga, tsaka sa brand ng fuel na ilalagay mo. Ang mga EVs, 40 to 60% silang mas mura. Kung sakaling kukuha ka ng sasakyan, papansin mo yan, yung gastos mo, yung monthly amortization plus yung fuel cost ng pag-operate ng sasakyan. Pag ICE, mag-range yan ng 4,000 to 10,000. Depende sa activity mo. Kung daily use ang sasakyan, ako, ang laki ng gastos niyan. Doon pa lang panalo na yung EVs. Bukod sa nagde-depreciate yung sasakyan mo sa ICE, habang nagde-depreciate siya, naggagastos ka ng fuel consumption. Pag kinumpare mo siya sa EV, nagde-depreciate din yung sasakyan mo, halos wala ka ng additional cost dun sa fuel. Ang laki ng matitipid mo. Marami akong makakilala na kumuha ng sasakyan na naging cost ng pinabatak nila yung ICE vehicles nila kasi sa laki ng consumption para sa fuel. Nakaka-apekto talaga yan habang nandun ka sa journey ng monthly amortization. Tungkol naman sa maintenance, yung EVs daw, mas konti yung moving parts niya. Kaya yung PMS tulad ng mga oil changes tsaka engine servicing, mas konti. Ngayon sa akin, sa situation ko naman, yung ICE car na gamit ko, ang maintenance niya every 6 months, 10,000 kilometer servicing period niya. Ngayon, ang bayad ko nun dati sa MG, nagre-range siya ng 7,000 to 9,500. Depende sa kung ano yung kailangan palitan doon ayon sa kasa. Dito sa EVs, once a year lang yung PMS. Pero ito naman, yung battery naman daw ng EV ay halos 50% nung halaga ng sasakyan kung sakaling dumating yung time na magpapalit ka. Pero yung mga kasa dito sa atin, 7 years ang warranty nila sa battery. So, sulit na sulit mo talaga yun bago mangyari yung palitan ng battery na yun. Ngayon, yung manufacturer
warranty na yan, sigurado ako na tinest nila ng 10 years yan. Feeling ko lang dinedeclare nila ng 7 years para mas safe yung integrity ng brand. Pero kung isipin mo, 7 years magamit mo yung battery na yun, ang laki ng natipid mo. Kasi kung ikukumpara mo yun sa ICE vehicle, yung 7 years na yun, ang laki ng chance na more than 500,000 yung magagastos mo sa fuel. Yung pangatlo naman, yung charging and infrastructure. Dito naman nakakaganda ang ICE vehicles kasi kahit anong distansya ka mapapunta, lagi ka makakita ng gasolinahan yan, sigurado yan, 100%. So, wala kang range anxiety sa ICE vehicle. Halos any part of Luzon, merong gasolinahan, sigurado. Sa EV naman, kailangan nakaplano ka bago ka pumunta sa isang lugar. Check mo kung meron ba talagang EV charging station doon sa lugar na pupuntahan mo. Tapos sa gasolina, kahit 3,000 yung ipakarga mo, saglit na saglit ka lang mag-aantay, makakasibat ka na kagad. Charging time naman sa EV, medyo matagal siya. Pero meron namang new energy vehicle na hybrid, yung de-battery siya, tapos meron din siyang generator na gasolina. Katulad yan ng mga BYD Sea Lion 6, saka yung BYD Destroyer. Combination siya ng fuel engine ng battery. Malaking consideration sa pagkuha ng sasakyan yung fuel cost tsaka yung dami ng masasakay mo. Yung everyday use, tulad ng sa sitwasyon ko, ICE vehicle lang gamit ko. 95% of the time, halos sa maliit na area lang ako nagda-drive. Less than 50 km yung dinadrive ko per day. Ramdam ko yung presyo ng gasolina sa paggalaw. Nasa 500 palagi ang kinakarga ko na gasolina tuwing aandar ako. Tapos less than 50 km yung maiikutan ko ng fuel na yun. Versus, katulad nitong BYD Seagull, pure electric siya. Ang range niya, 300 to 305 km. Tapos ang estimate nila, nasa 500 to 800 pesos yung full charge na yan. Tapos ganyan nakalayo yung matatakbo mo. Kaya ang laki ng matitipid kung ang gamit mo ay electric vehicle tapos city driving ka. Panlima naman, yung incentives ng gobyerno natin para sa EVs. Mas mababa yung registration fee para sa EVs, tsaka hindi kasama sa coding ng mga electric vehicle. Sakaling ako magkakaroon ng chance na bibili ulit ako ng sasakyan, ano ang pipiliin ko? Para sa akin, na realize ko, mas madalas ako sa city driving. Kaya ang laki ng chance na EV ang pipiliin ko na sasakyan. Mas pasok siya ayon sa pangangailangan ko. Gamit ko ngayon ay ICE vehicle at medyo masakit yung presyo niya. Yung cost to operate, yung fuel consumption, ramdam ko yun. Kung magma-monthly amortization ka plus fuel consumption, ayun na yun. Sana nakatulong yung video ko kung sakaling nagde-decide ka pala ngayon kung ano yung gusto mong biling sasakyan.